Breaking news. US warship inatake sa Red Sea sa gitna ng Israel-Hamas war ayon sa Pentagon. Isang barkong pandigma ng Amerika at maraming komersyal na barko ang sinalakay sa Red Sea. Nang maglaon, inangkin ng mga rebelding Houthi ng Yemen ang mga pag-atake sa dalawang barko na kanilang inilarawan bilang nauugnay sa Israel, ngunit hindi nila inako ang pag-target sa isang barko ng US Navy. Ang pag-atake noong linggo ay potensyal na minarkahan ng isang malaking pagtaas sa isang serye ng mga pag-atake sa dagat sa gitnang silangan na nauugnay sa digmaan ng Israel-Hamas. We are aware of reports regarding attacks on the USS Carney and commercial vessels in the Red Sea, and will provide information as it becomes available, ayon sa pahayag ng Pentagon sa The Associated Press. Ayon sa tagapagsalita ng Pentagon na binaril ng barkong pandigma ng Amerika, ang maraming drones na pinaputukan ng Yemen Houthis habang tumutugon sa isang distress call mula sa mga civilian commercial vessels. Hindi tinukoy ng Pentagon kung saan pinaniniwala ang nagmula ang missiles. Gayunpaman, inangkin ng tagapagsalita ng militar ng Houthi na si Brigadier General Yahya Sari ang mga pag-atake na nagsabing ang unang sasakyang dagat ay tinamaan ng isang missile at ang pangalawa sa pamamagitan ng isang drone habang nasa Bab el-Mandeb Strait na nag-uugnay sa Red Sea sa Gulf ng Aden. Inilarawan niya ang mga barko na binabaliwala ang mga warnings mula sa mga opisyal ng Houthi bago ang pag-atake. Ngunit, hindi binanggit ni Sari ang anumang barkong pandigma ng Amerika kung inatake ba nila ito. Hindi pa rin natatahimik ang buong mundo sa pagsubaybay sa mas tumitinding tunggalian at madugong digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas terrorist group. Sa northern at central na bahagi ng Gaza Strip, nagaganap ang nasabing digmaan. Ang mga bahaging ito ay kontrolado pa rin ng puwersa ng Israel na Israeli Defense Forces. Kaya sa makatuwid, dehado ang Hamas ngayon at nahihirapang bumawi. Hindi pa rin matapos-tapos ang alitan sa pagitan nila dahil bukod sa Hamas, samut-saring grupo ng mga terorista ang unti-unting lumalantad para magpakita ng suporta sa Hamas, dahilan para patuloy na mahirapan ang bansang Israel sa muling pagbawi ng katahimikan at kapayapaan sa Israel. Isa na ang Fatah sa mga teroristang sumusuporta sa Hamas. Tinutulungan ng Fatah ang Hamas para makamit nila ang tagumpay. Pinalalakas ng Fatah ang impluensya ng grupo nila para umusad ang puwersa ng Hamas at maungusan ng Israel. Lalo na ngayong halos hawak na ng Israel ang Gaza Strip at hindi na gaanong makagalaw ang Hamas. Sakto ang pagdating ng Fatah dahil kailangan talaga ng Hamas ng tulong galing sa ibang teroristang grupo. Bukod sa Fatah, sa kabilang bahagi ng Israel ay biglang nagparamdam ang teroristang grupo ng Hezbollah. Isang malaking banta ang Hezbollah sa puwersa ng Israel ngayon kaysa sa Fatah dahil kamakailan lang umatake sila sa Israel at nagpakawala ng 25 missile attacks. Hindi naman tumitigil ang Israel sa pagbabantay ng mga posible pang atake ng Hezbollah at Fatah. Ang mga taong kasapi ng Fatah terrorist group ay may sarili namang gimmick. Aktibo silang umaatake sa syudad ng Nablus at mas matinding labanan ang nakaabang dito. Ang syudad kasi ng Nablus ay kinilala na talagang teritoryo ng mga lumalantad na terorista. Dito pinaniniwala ang nakatayo ang kampo ng mga terrorist groups at nakatago ang armas laban sa Israel. Kontrolado ng Fatah ang syudad ng Nablus, kaya halos pamugaran na ito ng mga terorista. Aware ang puwersa ng Israel sa mga operasyon na nagaganap sa Nablus, kaya nakaisip sila ng plano para atakihin ang Nablus at pigilan ang lumalagong impluensya ng mga terorista. Sa pamamagitan ng isang drone na pinakawala ng IDF, umatake ang Israel at tinarget ang Balata Camp sa Nablus. Pati ang mga secret hideout sa Nablus ay napasabugan ng Israel, lalong-lalo na sa lugar kung saan nagpaplano ang mga terorista ng surprise attack sa Israel. Una pa lang ay target na ng puwersa ng Israel ang apartments ng mga taong miyembro ng Al-Aqsa Martyr Brigades, nakasapi rin ng Fatah. 5 miyembro ng Al-Aqsa Martyr Brigades ang namataan sa loob ng apartment, maging ang tumatayong leader ng Balata Camp
na si Mahmoud al-Zufi ay hindi rin nakaligtas sa atake ng Israel. Sa kabuuan, 5 miyembro ng Al-Aqsa Martyr Brigades ang namatay kasama na si Mahmoud al-Zufi. Noong nakaraang Abril, nagsimulang maikabit ang pangalan ni al-Zufi sa mga atake na naganap sa lugar ng Samaria at Jerusalem. Dahilan para ma-injured ang 2 sibilyan sa Israel. Ibinalita ng Israel Security Agency at IDF ang palihim na operasyon na pinangunahan ni al-Zufi. Nagre-recruit siya ng mga kabataan sa Balata Camp para bumuo ng terror cell laban sa Israel. Siya rin mismo ang nagpo-provide sa mga kabataan ng armas at explosive devices na magagamit nila laban sa militar ng Israel na bigla na lang susugod sa Balata Camp. Mabuti na lang at umatake ang IDF sa apartments na tinitirhan ni al-Zufi. Isang malaking kawalan si al-Zufi sa grupo ng Fatah, lalo't isa siya sa tinitingalang leader ng Fatah. Hindi ito ang unang beses na umatake ang puwersa ng Israel gamit ang drone sa Nablus. Minsan na rin nilang ginamit ang drone na siyang nangwasak sa headquarters ng Fatah sa Balata Camp. Lahat ng mga kasaping miyembro ng Fatah ay dinala sa ospital ng Radifia. Sa totoo lang noong una, ay hindi naman talaga magkakampi ang Fatah at Hamas. Sa katunayan, magkalaban talaga ang 2 teroristang grupo na ito. Noong 2007 lang natapos ang digmaan sa pagitan nila, noong mapatalsik ng Hamas ang Fatah sa Gaza. Simula noon, ang Palestinian Authority na kontrolado ng Fatah ay naging teritoryo na ang West Bank at East Jerusalem. Pero kahit napatalsik ng Hamas ang Fatah sa Gaza, hindi pa rin ito nangangahulugan na panalo na sila. Mabuti na lang at hindi na sumiklab ang apoy sa pagitan nila dahil ang alitan ng Fatah at Hamas ay tumagal ng 15 years at tuluyang natuldukan noong 2020 dahil sa isang agreement na kung saan napag-usapan nilang maging Unified Palestinian Government. Kaya hindi rin nakakapagtaka kung mas tumindi ang suporta ng Fatah sa Hamas. Pero kung laban sa Israel ang pinag-uusapan, malamang ay maging magkakampi sila ng wala sa oras. Napag-alaman kasi na noong kasagsagan ng Fatah versus Hamas, suportado ng Fatah ang Hamas at tila nakakalimutan nilang nakikipagdigma sila sa kinakampihan nilang grupo. Ang Fatah pa mismo ang nag-o-organize ng mga atake ng Hamas sa Israel. Ganoon kapursigido ang Fatah na pabagsakin ang bansang Israel. Mayroon din kasing malaking benepisyo ang Fatah kung sakaling mapabagsak nila ang Israel, kung anuman yon, hindi pa rin kumpirmado. Pero malamang ay may kinalaman iyon sa teritoryo. Karamihan sa mga atake na inorganisa ng Fatah ay nagmula sa bansang Jordan at Lebanon, at ang Al-Aqsa Martyrs Brigades ay pinaniniwala ang may kinalaman sa mga ataking ito. Sinamantala ng Al-Aqsa Martyrs Brigades ang pagkakataon, nagsimula na silang atakihin ang mga sundalo ng Israel. Hindi sila tumigil, kahit sibilyan ay hindi nila iniligtas sa mga pinlano nilang atake, pero ang mga sundalo ng Israel ay hindi nagpatalo. Sa tulong na rin ng kalapit bansa, napahina ng Israel ang puwersa ng Fatah noong 2002 at tuluyang naaresto ang leader ng Al-Aqsa Brigades na si Marwan Barghouti. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin siya at nasa ilalim ng otoridad ng Israel. Sa kasalukuyang digmaan naman sa Israel, ang Fatah at Hamas ay nakiusap na pakawalan na sana ng IDF ang mga terror leaders na kasapi nila. Pero siyempre, hindi ito pinayagan ng IDF. Kahit pa ang kapalit ng pagpapalaya sa mga leaders na ito ay sundalo ng IDF o mga sibilyan sa Israel. Sa oras na palayain ng IDF ang terror leaders, mas titindi ang puwersa at utak sa digmaan ng Hamas at Fatah. Kumbagay para silang kumuha ng batong ipupukpok sa kanilang ulo. Isa pa sa binabantayan ng Israel ay ang grupo ng Hezbollah. Ang Hezbollah ay sakit din sa ulo ng Israel. Noong magsimula kasi ang digmaang Israel versus Hamas, nakikisawsaw na rin sa pag-atake ang Hezbollah. Nagpakawala sila ng mga missiles at mortars sa iba't ibang bahagi ng Israel. Nitong nakaraan lang ay nagpakawala sila ng 25 missiles. Mabuti na lamang at walang na-injury at namatay. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin pinalampas ng IDF ang ginawa ng Hezbollah. Dahil doon nagsagawa sila ng counter-attack. Gamit ang fighter jet,
pinasabog ng IDF ang mga infrastructures ng Hezbollah sa Lebanon, maging ang terror cell nila ay hindi nakaligtas sa mga kamay ng IDF. Ibinalita rin ng IDF na ang mga sirenang umaalingaw-ngaw sa bayan ng Shlomi ay resulta ng pinasabog na 10 mortar shells ng IDF. Kung hindi naagapan ng IDF, ang walang pakundangang mga pag-atake ng Hezbollah, hanggang ngayon ay nasa matinding tensyon pa rin ang northern Israeli borderline. Ngayon ay nasa mas maayos na lagay na ito dahil sa mas pinahigpit na seguridad ng IDF. Nasa mahigit 100,000 sundalo ng Israel ang na-deploy sa border malapit sa southern Lebanon at northern Israel upang magbantay at panatilihin ang kapayapaan dito ng 24/7. Ito rin ay para makatiyak. Bukod sa land at sea areas, nag-deploy din ng mga sundalo para sa air defense power na sinuportahan naman ng bansang US. Kahit ginawa na ng IDF ang parte nila para mapanatili ang seguridad nila, hindi pa rin mawala ang katotohanang isang malaking banta ang Hezbollah sa bansang Israel, lalo na sa mga militar nito. Nagbigay ng speech ang leader ng teroristang Hezbollah na si Hassan Nasrallah sa ikalawang pagkakataon. Sinabi ni Nasrallah sa publiko na mas pararamihin niya pa ang atake sa Israel dahil hindi lang para sa Hezbollah ang pag-atake na yon, kundi para na rin sa Palestinians at Lebanese. Gayunpaman, hindi pa rin daw niya gustong magsimula ng mas malaki pang digmaan. Sa sinabi niyang speech, nagkaroon ng pagkalito ang mga sibilyan at napaisip kung ano ba talaga ang totoong intensyon ni Nasrallah sa pag-atake. Nagkaroon naman ng reaksyon ang IDF sa speech ni Nasrallah, pero hindi sinapubliko ang buong detalye. Ang speech kasi na sinabi ni Hassan Nasrallah ay itinuturing na insulto sa bansang Israel dahil sa kanyang pangungutya. Gumamit lang si Nasrallah ng mga salitang hindi gaanong nakakainsulto, pero hindi iyon pinalagpas ng IDF. Naglatag kaagad ng warnings ang IDF sa Hezbollah, lalo na sa sibilyan ng Lebanon tungkol sa mga paparating nilang pag-atake. Matapos ang warning signs nila, umatake kaagad ang IDF simula noong October 8. Bilang counter-attack naman ng Hezbollah, sinugod nila ang kampo ng Israel sa Sheba Farms dahil teritoryo raw iyon ng Lebanon at hindi ng Israel. Maraming nagtataka sa ganap ngayon ng Hezbollah at may mga kumakalat pang opinyon kung opisyal na bang kasama ang Hezbollah sa Israel versus Hamas war dahil sa madalas na pag-atake nito sa mga teritoryo ng Israel. Sa kabila ng kumakalat na tsismis, nanatiling tikom ang bibig ng leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Sa kabila ng sanib puwersang atake ng mga teroristang grupo ng Hamas, Fatah at Hezbollah, matagumpay pa rin na napapalayas ng Israel ang mga ito. Bukod sa sabay-sabay kung umatake ang mga teroristang grupong ito, sa iba't ibang syudad pa sila ng Israel sumusulpot. Napipilitang umatake ang Israel pabalik para sa kapakanan ng nakararami dahil na rin sa suporta ng US at Western Europe kaya mabilis na naitutumba ng Israel ang mga terorista. Ngunit kahit na ganoon, ang Hamas, Fatah at Hezbollah ay mistulang kuto na pabalik-balik